Bago pa man matrap na naman si Irene, ngunit sa pagkakataong ito, sa isang hindi magandang hangarin ng dahil sa kanyang emosyon. Mas lalo siyang naging mas minipin sa kanyang pagsasanay para makamit niyang makagamit ng water blade tulad ni Ian, dahil nitong mga nakaraang mga araw, wala pa rin siyang nakakamit na progreso. Sinubukan niyang alalahanin ang mga salitang iniwan sa kanya ni Ian subalit, hanggang ngayon, hindi pa rin niya magawang maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Napahawak ng mahigpit si Irene sa kanyang espada, pakiramdam siya ay bigo, lalo na at wala siyang ideya kung ano ang dapat niyang gawin. Nang biglang nakaisip ng ideya si Irene, kung kinakailangan niya bang baguhin ang kanyang method para matutunan ang water blade. Naisipan niyang magtungo mismo sa ilog para mag-ensayo, sinabi niya sa kanyang sarili na masyado pang maaga para sumuko, kaya't sa pagkakataong ito, binabalak niya muling gawin ang kanyang makakaya kaysa magmumok. Ngunit makalipas muli ang 2 araw, muli na namang nadismaya si Irene sa kanyang progreso, dahil katulad ng nangyari noong mga nakaraang araw, hindi niya pa rin nagagawa ang water blade. Kahit anong gawin ni Irene na pagsusumikap at pag-iensayo, hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagtatagumpay sa kanyang layunin. Muli na namang nakaramdam ng pagkabigo si Irene, hindi niya pa rin magaya kung ano ang hinati ni Ian na ipinakita da kanya, iniisip tuloy ni Irene kung kinakailangan na naman ba niyang humanap ng bagong paraan. Pilit niyang sinasabi sa kanyang sarili na hindi dapat masayang ang kanyang oras, na kinakailangan niyang magmadali para matutunan ang water blade. Sa sandaling maapektuhan na naman ang emosyon ni Irene, na parabang nilalamon na siya ito, bigla-bigla namang nagkaroon ng masamang enerhiya na nagbabadya sa kanyang kinatatayuan. Dahil nagpatuloy pa rin si Irene sa kanyang dinadalang emosyon, wala pang ilang segundo ang nakalipas at bigla-bigla na lamang siyang napalibutan nito. Dahil masyadong abala si Irene sa kanyang pag-iensayo, hindi na niya namalayan ang kanyang paligid. At siya lamang ay napahinto nang may maroon siyang marinig na pamilyar na boses, ngunit ang boses na ito ay hindi galing sa kanyang kaibigan, kundi mula sa Clown Demon. Hindi makapaniwala si Irene sa kanyang narinig, ngunit nang nagsimulang lumitaw ang Clown Demon sa kanyang harapan, nakakasigurado na si Irene na tama nga ang impormasyon na buhay pa ang Clown Demon. Nagsimulang tumawa ang Clown Demon, at pabiro niya pang tinanong si Irene kung naaalala niya pa siya. Agad namang hinawakan ni Irene ang kanyang espada ng napakahigpit, at naghanda siya upang labanan ang Clown Demon at paksain siya sa huling pagkakataon. Tuwang-tuwa naman ang Clown Demon sa reaksyon ni Irene, na parabang gusto niyang makita si Irene sa kanyang kinakatayuan at pinuproblema. Bago pa man makatakas muli ang Clown Demon, agad-agad namang kumilos si Irene, sinugod niya ang Clown Demon at binabalak niya siyang atakihin. Ngunit sa sandaling mapatamaan ni Irene ang Clown Demon, parabang isa lamang itong ilusyon dahil walang nangyari sa katawan ng Clown Demon. Sinabihan niyang kumalma si Irene, at sinabi na sa kasamaang palad, hinding-hindi niya siya magagawang mag-ausan sa lugar na ito at hinding-hindi niya din siya mapupuksa, laking pagtataka ni Irene nang kanyang marinig ito. Ngunit nang ipaliwanag ng Clown Demon na ang lugar na ito ay nabuo ng dahil sa kanilang mga kagustuhan na nagtipon, laking gulat ni Irene at parte siya ng rason kung bakit ito nangyari. Muli na namang natawa ang Clown Demon, dahil alam niyang imposible na makaalis si Irene sa lugar na ito kung siya ay papaslangan niya. Sa sandaling iyon, bigla-bigla na lamang nagkaroon ng pag-ulan, ngunit ang ipinagtataka ni Irene, ang ulan na iyon ay mas lalo pang tumitindi ang pagbagsak sa bawat segundong nakalilipas. Habang nagtataka pa rin si Irene sa mga nangyayari sa kanyang paligid, sinabi ng Clown Demon na dito na mag-uumpisa ang kanilang pastahan, kung magagawa ni Irene na magtagumpay sa pag-awaken ng water blade, ito ay ang kanyang magiging pagkapanalo. Ngunit kung hindi niya ito magagawa sa tamang oras, si Irene ay mamamatay ng napakasakit, habang siya ay dahan-daang nilalamon ng tubig. Ang masamang kagustuhan ng Clown Demon, at ang kagustuhan ni Irene, magkakaroon sila ng laban kung kaninong kagustuhan nga ba ang mananaig. Sinabi niya kay Irene na manunood lang siya sa hindi kalayuan kaya't magkakaalaman na mamaya-maya kung sino sa kanila ang mananalo sa laban na ito. Ngayong wala na ang distraction, iniisip ni Irene na hindi niya kailangang pag-isipan ito ng mabuti, dahil katulad ng sinabi ng Clown Demon, kung ang lugar na ito ay may kinalaman dahil sa kanyang kagustuhan. Ito ang pinaka-perpektong lugar para makuha ni Irene ang water blade na tinutukoy ni Ian, na ilang araw na niyang hindi napagtatagumpayan na makamit.
Samantala, sa labas ng barrier kung saan nakakulong si Irene nang dahil sa kanyang kagustuhan at nang dahil sa hindi magandang kagustuhan ng Clown Demon, nais naman itong bantayan ni Ian para makapaghanda sa hindi inaasahang pangyayari. Tamang-tama naman ang dating ni Kirill at Ruro matapos nilang palikasin ang mga tao na nasa paligid, dahil kung magkakaroon ng hindi inaasahang pangyayari, walang ibang madadami. Kinamusta naman ni Kirill kung nagkaroon ba ng pagbabago sa barrier at kung makakaalis na ba si Irene. Ngunit sa kasamaang palad, sinabi ni Ian na simula nang sila ay umalis kanina, hanggang ngayon wala pa ring senyales na si Irene ay makakaalis na. Habang pinagmamasdan ng barrier kung saan na-trap si Irene, mayroong napagtanto si Ian, at iyon ay ang barrier na ito ay hindi nabuo ng dahil sa hindi magandang kagustuhan lamang. Kundi ang barrier na ito ay nabuo ng dahil din mismo kay Irene. Nang marinig ito nila Kirill at Ruro, laking gulat nila dahil ilang taon na ang nakalilipas. Nag-aalala si Kirill na baka mayroon na namang mangyari kay Irene, at siya ay matrap sa loob ng barrier na ito ng ilang taon katulad ng dati na nangyari. Ngunit sinabi ni Ruro kay Kirill na huwag mag-alala, dahil ang Irene na kanilang kilala ay higit na mas malakas na kumpara dati. At isa pa, hindi man sigurado si Ruro sa rason ngunit, buong kumpiyansa siya na kakayahin ni Irene ang pagsubok na ito ay makakaalis din siya sa barrier na ito sa mabilis na panahon. Samantala, puspusan naman ang pag-eensayo ni Irene upang magawa na niyang makamit ang water blade na tinutukoy ni Ian, nang sa gayon siya ay makakaalis na sa lugar na ito at matatalo ang Clown Demon. Ngunit makalipas ang ilang sandali, hanggang ngayon, hindi pa rin nagtatagumpay si Irene, at hindi niya pa rin nagagawang mahati ang tubig sa pagkakataong ito. Ang tubig naman na nasa bandang tuhod niya lamang kanina ay nasa bandang hita na niya, at ito ay nang dahil sa patuloy na pagbagso ng malakas na pag-ulan. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ni Irene ang kanyang pag-eensayo, hindi niya hinayaan na sukuan ang kanyang sarili lalong-lalo na at maaga pa para tumigil. Matapos niyang kumalma ng ilang sandali, ipinagpatuloy pa rin ni Irene ang kanyang pag-eensayo. Ngunit ilang sandali pa lamang ang nakalilipas, ang tubig na nasa bandang hita ni Irene ay nasa bandang baywang na niya, kaya't inaalala niya kung ilang oras na ba ang nakalilipas. Nagsimula na siyang kabahan, wala pa ring nagbabago matapos niyang magpursigi, kaya't iniisip ni Irene kung mayroon ba siyang nakaligtaan. Kung saan siya bandang nagkamali, ngunit sa sandaling pagdudahan niya ang kanyang sarili kung ito ba ay kanyang kakayanin, para bang bumaliktad ang kanyang mundo. Ngunit nilabanan naman ito ni Irene, ipinagpilitan niyang pakalmayin ang kanyang sarili. Sinabi niya sa kanyang sarili na wala siyang oras para pagdudahan ang kanyang sarili at ipagpatuloy na lamang niya ang kanyang pag-eensayo. Samantala, ang Clown Demon naman na nasa hindi kalayuan ay pinagmamasdan ng buong galaw ni Irene, na para bang mayroon siyang hinihintay na pagkakamali ni Irene na maaari niyang samantalahin. Naghihintay siya dahil kaunti na alang, habang mas lalo pang kinokonsumo si Irene ng kanyang negatibong emosyon katulad ng pagkabalisa. Mas lalo pang lalakas ang pagbuhos ng ulan at mas lalo pang mapapabilis ang pagtaas ng tubig. Mas lalo pang nagduda si Irene sa kanyang kakayahan, nawala na siya sa tamang isip ng dahil sa kanyang emosyon, at dahil dito ang tubig na nasa bandang baywang niya ay nasa kanyang dibdib na. Samantala, tuwang-tuwa naman ang Clown Demon, ilang sandali na lamang at siya na ang mananalo sa kanilang laban ni Irene, at tuluyan na siyang makakabawi sa ginawa ni Irene sa kanya nitong sila ay nasa dungeon. Sinubukan ni Irene na kumuha ng hininga dahil ang tubig na kanyang kinakatayuan ay mas lalo pang tumataas, ngunit nang siya ay umahan sa tubig. Bigla-bigla naman nagkaroon ng isang napakalaking alon, at nang siya ay mabagsakan nito, si Irene ay napunta sa ilalim ng tubig. Gayunpaman, ayaw pa ring sumuko ni Irene, iniisip niya na kinakailangan niyang bumalik sa itaas para mag-ensayo muli bago pa man mahuli ang lahat. Ngunit imbes na makaahon, mas lalo pa siyang lumubog pa ilalim, iniisip niya kung hanggang kailan niya ito may pagpapatuloy. Sinubukan niyang abutin ang kataas-taasan ngunit hindi niya ito magawa, sinubukan niya pa ring lumangoy para makaahon. Ngunit ang emosyon na dala-dala ni Irene ay napakabigat, kaya't sa sandaling ito, siya ay nawalan na ng malay habang ang kanyang katawan naman ay tuluyan ng lumubog. Nang dahil sa sobrang bigat ng emosyon na dinadala ni Irene, hindi na niya ito nalabanan at ang kanyang katawan ay patuloy na mas lalo pang lumubog sa ilalim ng tubig. Samantala, tuwang-tuwa naman ang Clown Demon nang makita niya ang pangyayaring ito, dahil sa wakas ang kanyang pinakahihintay ay nangyayari na.
Ang malay ni Irene ay tuluyan ng naglalaho habang siya ay patuloy na mas lalo pang lumulubog. Ang kinakailangan na lamang gawin ng Clown Demon ay maghintay, hintayin ng kadiliman na kainin si Irene mula sa kanyang kaloob-looban. Ang hindi alam ng Clown Demon, hindi pa tuluyang nawawalan ng malay si Irene. Gayunpaman, ang iniisip ni Irene sa pagkakataong ito ay puro negatibo, kung siya ba ay mamamatay na o hanggang dito na lang talaga siya. Ngunit bago pa man niya bitawan ang kanyang buhay, laking pagtataka niya nang bigla siyang makakita ng liwanag kahit na ang kanyang mga mata ay nakapikit. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan na hindi na niya maigalaw ay bigla-bigla na lang nagkaroon ng pandama, at ang kamay niya ay unti-unti na niya ulit na naigagalaw. Gulat na gulat ang Clown Demon sa kanyang nakita, akala niya siya na ang nanalo at si Irene ay tuluyan ng mawawala. Ngunit pinatunayan ni Irene kung gaano siya katibay, mula sa katawan niyang tuluyan ng pababa, bigla-bigla na lamang siyang bumangon na parabang nabuhayan muli siya ng loob na magpatuloy. Laking pagtataka ng Clown Demon nang ito ay kanyang matunghayan, sinabi niya ito ay imposibleng mangyari, nakakasiguro siya na kanina pa dapat nagsimula ang kadiliman na lumunin si Irene, ngunit paano nagawa ni Irene na magising muli? Ngunit ang hindi alam ng Clown Demon, napagtanto ni Irene na hindi buong katotohanan ang sinabi sa kanya ng Clown Demon, na siya ay mamamatay pag nasa ilalim na siya ng tubig. Dahil ang lugar na ito ay nabuo parte ng kagustuhan ni Irene, ngunit ang kaya niya lamang gawin sa lugar na ito ay ang tawagin ng kanyang espada at mag-ensayo. Iisa lamang ang ibig sabihin nito para kay Irene, at ang ibig sabihin ng lugar na ito ay upang matulungan siya sa pagkamit ng kanyang layunin na gusto niyang marating. Hindi lang iyon, may kakayahan ang Clown Demon na kausapin siya ngunit, nakakasigurado na si Irene na matapos niyang makita ang kilos ng Clown Demon, wala siyang kakayahan na siya ay saktan sa lugar na ito. Gusto man itong itanggi ng Clown Demon ngunit nang makita niya ang mukha ni Irene, walang saysay kung ito ay kanyang itatanggi pa. Sa sandaling iyon, ipinagpatuloy lamang ni Irene ang kanyang pag-eensayo para sa water blade na kanyang gustong makamit, at hindi na niya hinayaan pa na maapektuhan siya ng kanyang emosyon. Gayunpaman, dahil siya ay nasa ilalim ng tubig, ang pag-swing ng espada ay mas mahirap kung ikukumpara ng siya ay nasa itaas. Hindi lang iyon, napagtanto din ni Irene na mukhang wala siyang kakayahan na baguhin ang kanyang kapaligiran nang subukan niya itong gawin, kaya't ang ibig sabihin lang nito ay ang kaya niya lamang kontrolin ay ang kanyang katawan. Gayunpaman, okay lamang ito para kay Irene, dahil kahit na wala siyang kakayahan na baguhin ang mga bagay-bagay para sa kanyang pabor. Ipinagpatuloy pero ni Irene ang kanyang pag-eensayo, at itinuring niya ang Clown Demon na wala sa kanyang tabi lalong-lalo na dahil wala naman itong magagawa sa kanya. Sinubukan ng Clown Demon na sirain ang kumpiyansa ni Irene, tinawag niyang walang kwenta ang pagsusumikap ni Irene kahit na ano pa ang kanyang gawin, ngunit ang hindi alam ng Clown Demon. Ang kanyang mukha ay nagsisimula ng malapnus, at naramdaman niya na ang kanyang lakas ay mas lalo pang humihina ngayong nagsisimula na si Irene na malabanan ang kanyang emosyon. Ang hindi alam ng Clown Demon, mayroong pinagdaanan si Irene noong nakaraan na may pagkakahalintulad sa kanyang nararanasan sa ngayon. Dahil noong siya ay bata pa lamang, na-overwhelm si Irene ng kalungkutan matapos yumao ng kanyang ina, kaya't wala siyang ibang gustong gawin kundi manatili lamang sa kanyang higaan maghapon. Gusto niyang iwasan ang totoong buhay, kaya't ang gusto niyang gawin ay humilata lang sa kanyang higaan at matulog magdamag. At sa ibang mundo kung saan si Irene mismo ang may gawa ng barrier, siya ay natrap ng ilang taon nang siya ay nakaranas ng paghihirap. Matapos ang kanyang pag-eensayo at pag-swing ng kanyang espada ng ilang libong beses, siya ay nadismaya sa kanyang sarili dahil kahit anong pagsusumikap ang kanyang gawin, hindi niya peren magawang makakuha ng pagbabago. Dahil walang magawa ang Clown Demon kundi pakinggan lamang ang istorya ni Irene, nagsimula na siyang kabahan, lalo na at pansin niya na ang negatibong emosyon ni Irene ay tuluyan ng naglalaho. Gaano pa man kahirap ang pinagdaanan ni Irene, hindi peren siya sumuko, kanyang natutunan na wala siyang pag-asa na umunlad kung hindi niya ito sasamahan ng pagsusumikap ang kanyang mga ginagawa. Nang siya ay nawalan ng malay kanina, siya ay nakakita ng mahinang liwanag, at sa liwanag na iyon, ipinakita sa kanya kung ano ang kanyang kahihinatnan pag siya ay na-overwhelm ng takot. Kaya't kahit na mukhang wala ng pag-asa pa, ang rason kung bakit gusto ni Irene na ipagpatuloy ang kanyang pag-eensayo sa paggamit ng espada, ay walang iba kundi dahil mayroon siyang tiwala sa kanyang sarili at siya ay naniniwala sa kanyang kakayahan na malalagpasan niya ito.
Nang makita ng Clown Demon na mas lalo pang tumitindi ang enerhiya ni Irene, mas lalo pang tumindi ang kanyang kaba, kaya't agad siyang kumilos para pigilan si Irene. Ngunit dahil wala siyang kakayahan para hawakan ng direkta si Irene, lumapit siya sa tenga ni Irene at ibinulong sa kanyang isipan na hindi ito kakayanin ni Irene. Na ang sinasabi ni Irene na paghati sa tubig ay katawa-tawa, at hinding-hindi siya magtatagumpay sa paghati nito kahit na ano pa man ang pagsusumikap na kanyang gawin. Ngunit sinabi naman ni Irene sa Clown Demon na dito siya nagkakamali, dahil kung iisipin niyang mabuti ang sinabi ni Ian sa kanya, ni isang beses, wala siyang nabanggit na kinakailangan ni Irene na hatiin ang tubig. Kaya't nang maalala ito ni Irene, napagtanto niya kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ni Ian sa kanya at kung ano ang gusto niyang iparating. Ang bagay na kanyang kinakailangan na hatiin ay hindi ang tubig, kundi ang pagkahumaling niya sa mga bagay-bagay na wala naman siyang kontrol. Sa sandaling mapagtanto ito ni Irene, ang kanyang kwentes na nakuha mula sa Drukali ay nagsimulang magliwanag, na parabang nangangahulugan ito na tama nga ang iniisip ni Irene na kailangan niyang hatiin. Matapos magsagawa ni Irene ng pag-atake matapos ang kanyang matutunan sa loob ng barrier na ito, nagsimula naman magkaroon ng hati mula sa gitna ang barrier ng dahil sa pag-atake ni Irene. At sa sandaling iyon, ang barrier ay tuluyan ng nasira, at ang ilog kung saan siya nag-eensayo ay nahati katulad ng nagawa ni Ian ng dahil sa kanyang pag-atake gamit ang water blade na kanyang tinutukoy. Mula sa himpapawid, agad naman itong namataan nila Kirill gamit ang sakay-sakay nilang Griffin. Ngayong nakatakas na si Irene mula sa barrier at siya ay nagtagumpay na sa pagkamit ng water blade, ang kanyang katawan ay nag-umapa ng enerhiya na napakapayapa, at wala ng bahid na madilim na enerhiya. Kahit na mababasa ang kasuotan ni Kirill, dali-dali siyang tumakbo patungo kay Irene habang ipinagsisigawan ang kanyang pangalan. Ikinatutuwa din naman ni Irene na kanyang makita si Naruro at Kirill matapos niyang matrap muli sa barrier. Ngunit imbes na matatamis na salita ang kanyang matanggap mula kay Kirill, siya ay napag-alitan lalo na at ang laki ng pag-aalala ni Kirill, na baka mangyari na naman ang dati at mahiwalay na naman si Irene ng ilang taon sa kanila. Pati si Ian ay lumapit na rin kay Irene, at sinabi kay Irene na mukhang mayroong nagbago sa kanya nang siya ay matrap mula sa barrier na iyon. Kaya't tinanong ni Ian kung alam na ba ni Irene ang kanyang tinutukoy na kinakailangan niyang hatiin, at kung anong ibig sabihin ni Ian sa sinasabi niyang water blade. Hindi man sigurado si Irene kung totoo nga bang nagtagumpay siya ngunit, nakakasiguro siya sa kanyang nararamdaman na parabang natanggalan ng tinik ang kanyang lalamunan, at siya ay nakakahinga na ng maayos. Matapos makapagpahinga ni Irene, sila namang dalawa ni Ian ay nagtungo sa kanyang opisina para pag-usapan ang mga nangyari sa loob ng barrier. Matapos pakinggang ni Ian ang kwento ni Irene, mukhang ito ay nangyari dahil sa koneksyon ng dati niyang buhay sa Demon Clown. Gayunpaman, pinayuhan niya si Irene na wag na lang itong dibdibin at tapos naman na ito. Nang biglang may inabot si Ian na isang token kay Irene, sinabi niya na ito ay ang patunay na graduate na si Irene sa paaralan ng Cronus Swordsmanship. Nag-aalanganan naman si Irene na tanggapin ito, sinabi niya na madami pa siyang dapat matutunan. Natawa naman si Ian nang kanyang marinig ito. Sinabi ni Ian kay Irene na higit pa siyang kwalipikado. Ang pag-graduate sa paaralan ay nangangahulugan lamang na handa na siya sa bagong simula, kaya't sinabi niya kay Irene na huwag ito masyadong isipin. Ngayong graduate na si Irene, ibig sabihin lamang nito maaari na silang makipagpalitan ng kaisipan sa isa't isa tungkol sa espada dahil pantay na sila, o sa madaling salita, mayroon ng kwalipikasyon si Irene na harapin si Kun na nasa parehong antas ni Ian. Kaya't sa sandaling ito, sinabihan ni Ian si Irene na magtungo kung nasaan si Kun at harapin siya, lalo na at nakakasiguro si Ian na magtatagumpay si Irene na kikilalanin ni Kun ang kanyang kakayahan base sa kanyang katayuan ngayon. Hindi naman pinalagpas ni Irene ang ilang sandali, gamit ang Griffin ni Kirill. Ito ay kanilang sinakyan upang mapabilis ang kanilang pagpunta sa kung nasaan si Kun. Habang sila ay lumilipad, ikinwento ni Irene ang kanyang kaibigan na si Judith kay Kirill. Mayroon siyang pagka-prangka ngunit napaka-importanteng kaibigan ni Judith para sa kanya dahil isa siya sa kanyang mga kaibigan na naniniwala kay Irene, kaya't nakasisigurado si Irene na magugustuhan ni Kirill si Judith. Makalipas ang ilang sandali, silang tatlo naman ay nakarating na kung saan matatagpuan si Kun. Samantala nang sila ay makababa mula sa Griffin, bumungad sa kanilang mga mata ang abala na Judith habang siya ay nakikipagduelo sa kanyang guro na si Kun.
Iniisip ni Irene na mukhang perseguido parent si Judith sa kanyang pag-eensayo nang kanyang makita sila ni Kun. Sinubukan namang kumaway ni Ruro para kunin ang atensyon ni Judith ngunit, hindi niya ito narinig at abala siya sa kanilang duelo ni Kun. Ngunit ang hindi nila inaasahan sa duelo ni Judith at Kun, habang sila ay naglalaban, minumura ni Judith si Irene na parabang seryoso siya sa kanyang sinasabi, kaya't sa sandaling marinig nila ito, laking gulat na lang nila Irene, pati si Carol na unang beses pa lamang makita si Judith ay natatakot na, nang bigla namang tumingin si Judith sa kanilang direksyon, at ang kanyang mga mata ay naninisik na parabang isang piraso ng karne si Irene. Wala pang ilang segundo ang nakakalipas ngunit, ang atensyon ni Judith ay nabaling sa direksyon nila Irene at dali-dali siyang tumakbo patungo kay Irene habang isinisigaw ang kanyang pangalan, at pinagbantaan si Irene na siya ay kanyang papatayin. Sa sandaling marinig ito ni Irene sa bibig ni Judith na parabang hindi siya nagbibiro, agad na kinabahan si Irene para sa sarili niyang kapakanan. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.